welcome back to my channel. Dito ko yun guys sa Lobak Plaza, dito sa Lobak Bohol. Yun guys, sa video ito may kaya ng salita ng Diyos na ihatid sa atin ng Pastor Taito Valero tungkol sa the course of discipleship. Sana guys, bless kayo sa message na marinig ninyo ngayon. Ito guys, panoorin nyo ito. Salamat sa Ginoo, inay mo tapat, salamat kay Naka. Sa iluwa gamay kay murag emosyonal. Bitaw. When Holy Spirit will move in our lives, di na to kapugngan. Especially when we give glorification to God, when we honor God with all of our hearts. No? Well, dito ko sa likod, isapot ko kay ang sound system. Tandugon. Yeah, si Padbukong si Tanong sa likod, hindi na mo tingog. Isapot ko sa likod. But suddenly it clicks. Nakainumdum ko sa kong i-share sa kong mga iwat ganyan ng buntag. It's all about worship. Bahalang magkinaon sa basta kayo na ang Ginoo. Munang akong ibiyahan dito sa tiyak sa tubangan diyan. Kung sa din ikaw lang man mamuhat niya Lord. Sa man ang pagbalik na ko ulihan man. It reminds the eye. During worship, wag gyud laing atensyon ihatag nato kundi sa Ginoo. Amen. Kung na-review ko ganina, sorry kayo. Hallelujah. So, let's continue of our second Sunday for the monthly theme, the cost of discipleship. When we say discipleship, masabot sa discipleship, musunod, no? Shall we all stand up as we read the text on Luke chapter 14, verse 25 to 33. Let's all read together. Large crowd were traveling with Jesus, and turning to them, he said, "If anyone comes to me and does not hate father and mother, wife and children, brothers and sisters, yes, even their own life, such as person cannot be my disciples. And whoever does not carry the cross and follow me cannot be my disciples." Heavenly Father, thank you, Father God, for reminding us, O God, na why mahimo ang usa ka tawo kung dili mosunod kanimo ka. Bisan kinsa man Ginoo, kung sa may standing sa kinabuhi, kung wala ikaw sa ilang kasing-kasing, hidya ang tanan. Lord, help us to totally submit into your throne and follow your footsteps. Lord, thank you for your love, for your care for us. And bless every word, O God, that we are going to receive this morning as your humble servant, O God. Make me your mouthpiece, O God. And bless everyone. Kaya natin karong Ginoo, mga balang Espiritu magpapamuan silang kinabuhi. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Amen. You all be seated. Chapter 14 of the book of Luke. So, belong ni siyas gospel book. So, when we say the book of Luke, it is also telling about the life of Jesus. Matod pas ako ang research during a background. Asa na to? Luke chapter 14 is a part of a larger section of the Gospel of Luke, often referred as to the travel narrative. Kung ang travel narrative, naglakaw si Jesus, nag-travel while nag-teach. So these disciples in Luke nag-keep on record, no? Where Jesus travels towards Jerusalem, teaching along the way. This chapter highlights the series of teaching, miracles, and parables that emphasizes theme of humility. Sa kadalakaw ni Jesus, sa kadatagbo niya sa mga katawhan,
nag-show siya of humility. Anong humility man? Because he prayed, he teach, he healed. No? Nag-ayo siya sa mga masakiton. Hallelujah. The cost of discipleship is the exclusivity of God's kingdom. It contains very significant moments such as healing of a man on the Shabbat, the parable of the great banquet, and Jesus' teachings on what it means to follow Him. Jesus teaches about the cost of discipleship. Nagtudlo din siya. Kung saan pagsunod. No? Yes, you know, even in the mountain, there's only one na yung sa katao. Teach us how to pray. Even though nakahibaw na sila, it's because may costume sa mga Jewish nga mag-ampo. But this man raised a question, teach us how to pray. And God teach them how to pray. Hallelujah. And Jesus uses the opportunity to challenge their understanding of what it truly means to His disciples. Jesus addressed the crowd with a radical statement saying that to be His disciple, one must hate their family and even their own lives. In other words, deny themselves. This phrase is hyperbolic. What a hyperbolic? Double meaning. No? Meaning that the discipleship demands an allegiance to Jesus. Amen. Allegiance to Jesus. Yes. That takes priority over all other relationship, even self-interest. Even ourselves. We have to deny. Amen. No? Jesus uses two parables sa ani nga chapter. First, about the person who builds towards must count the cost of construction to avoid failures. Second is about king going to war. Jesus concluded that the stating that anyone who does not renounce of their positions cannot be His disciple. Hallelujah. Si Jesus klaro nga nagsulti mahitungod sa bilis sa pagkadisipulo. Kini mao ang naghagit kanato sa paghunahuna sa kaseryoso sa pagsunod kaniya. Seryoso ba tayo igsoon? Amen. Hallelujah. Ang pagkadisipulo dili basta-basta nga desisyon. Kinahanglan kini og pagsalig, sakripisyo, o kaandam sa pagsunod ni Jesus bisan unsa ang mga gasto. Bisan unsay mga pangitabo, andam mata mo sunod mga igsoon. Yang sakit sa tao mangwintar ba? Manamang ko, sila na po anak. Sacrifice. Igsoon. Karon atong tukyo no unsay kahulugan sa pagsunod kang Kristo bili sa kinahanglan nga natong andamon. Na iandam natong nga para sa Ginoo. First point is the call to follow Jesus. Sa diyang naglakaw siya, di ba, nag-travel, the crowd, nag-ingon diha sa Luke chapter 14, nag-ingon diha sa chapter 14 verse 25 to 27. 25 to 27, the crowd were traveling with Jesus and turning to them, He said, if anyone comes to me and does not hate their father and mother, wife, children, brothers and sisters, yes, even their own life, such as person cannot be my disciples, and whoever does not carry their cross and follow me cannot be my disciple. Sa kadaghan ni sunod ni Jesus, 90% ni sunod ra o nagtanaw sa gibuhat ni Jesus. Gapakaon siya og 5,000 kay ni sunod ra niya kay aron mo tanaw siyang mga gipangbuhat. Amen. When we talk about discipleship,
Musunod ra bata o mutanaw sa buhat sa Ginoo? When we talk discipleship, it's also talking about the works of God. Given na ng disciple, you are surrendering yourself para sa Ginoo. But when you talk true disciples, you have to work for the kingdom of God. Hallelujah. You have to sacrifice some of your time just to be with God. Ang pinaka-importante sa tanan, ang imong oras nga gihatag sa Ginoo. Even sa mubo nga oras, sulita igsuon ang imong oras nga gihatag sa Ginoo. Sa 24 oras, pila ra ka oras ka nagampo? Ang ingabot pag oras? Minuto lang unya. Jamo-jamoon pa nimo. Kay kadali kas oras kay na kay ginabuhat. I myself na-review ko ani. Because I think to myself, I am a servant of God. I am a man of God. I'm a minister of God. Okay na tanan, but no, I am not exempted. Now, when you give your time, sulita. Kay ang imong mga pag-ampo sa tibok adlaw, wa ra kaabot og 10% sa oras. Ngano lagi umanguyab ka sa itong mga pare sa una, suliton man nato bisag usang oras ra. Manguli og eskwelahan, maningkamot malagdi kasakay, bagbaktas na lang ta kay aron na saktong istorya. Pero nganong sa Ginoo, ganun lamu-lamuon naman kay gadali. We forget. Nalimtan nato nga siya di ay ang source sa tanan. Nga ato lang i-take for granted. We are told that large crowds were traveling with Jesus. He didn't offer the message that catered to their expectation or made following him seems easy. Hinoon siya mihatag og hagit kung adunay modul kanako og dili magdumot sa mahan o ginahan asawa o anak igsuon lalaki o babae bisan ilang kaugalingon kinabuhi nga maong tao dili mahimong akong tinunan. Palayang giingon. Sa una, sa pagtanaw, kiniingon nga, mapintas mo nag-harsh kayo ni. Pero mo na yung tinuod. Kaya gustos Ginoo, siya lamang ang himayaon. O siya lamang ang sundon. Kaya kanian to pa, wag ko mabot si Kristo. Ang tao magsigig pangita o Ginoo. Gusto makakita o Ginoo. Ang problema, kay ang tao kung makakita siya sa amahan, mamatay. Kay dili makasugakon sa himaya sa Diyos amahan. Gani si Moses, ipakita ra siya likod sa Ginoo. Sa Diyos amahan, lison. Ipakita sa likod. Kitungon lagi ang tao makita, ipadala niya si Kristo, ang anak. Niya pag-abot pa rin. Kalibutan imbis kay Abi Bakon. Kipatay. Gipangitaag sa'yo. Usa po na mga igsuon nga nagpamatuod na kung musunod ka ni Kristo, daghan sang mga kalisdanan sa imong kinabuhi. Kay even Jesus Christ Himself, bisan sa tanang mga kaayo nga gibuhat niya sa mga katawhan, ipapatay gihapon siya. Why? Nature sa tao na ma-insecure. Kato mga Pariseo, mga Sadducees, insecure to sila eh. Suya kay sila nga si Jesus nakapabakod o patay. Gipalakaw ang mga kimpang, nakakita ang mga buta sila wala. Bisag mag-perform ng miracles, gi-question gihapon nila nga anong di sa makakakuha ng gahumang anong nakaayo maka. Usahay ang tao ay ana. Gitagaan na sa Ginoo tanan. Gin-provide na sa Ginoo, mo question gihapon sa Ginoo. If we are a true disciple,
makahibaw kita kung siya atong buhaton. So una nga pagtanaw kini nga ingon nga mapintas no nga si Jesus. Gusto ba ni Jesus nga dumta nato ang atong pamilya? Dili. Ang gitudlo ni Jesus mao nga ang atong gugma o pagpasalig ngadto kaniya kinahanglan labaw sa tanang ubang relasyon ug mga pagsalig. There's nothing wrong about family first. But I want you to remember that family is built within Christ. Why negatibo ang family first? Pero kung sa abot nas Ginoo, we have to prioritize God. Amen. Mga youth ganina, magkinaunsa ang kalibutan, usara di dagana, unahang Ginoo. When we put God first in everything we do, malipay yung Ginoo. Ang pagkadisipulo ng inhanglan o unahon si Kristo sa tanan. Bisan labaw sa atong labing gimahal nga mga relasyon. Kini magustaning kung nindot na ang dagan sa imong relasyon sa imong pamilya o sa imong kinabuhi, mangita ni siya og buhok nga gamiton nga sitwasyon aron mabungkag ang imong pagtuo sa Ginoo. Usahay membros pamilya ang babag sa pagpalagad sa Ginoo. Not usahay most of the time. Kung dili immediate family, tuas mga relatives. Daghang Kristohanon, daghang mga tao nga nahimong Kristohanon, unya mismo ilang mga relatives ginalibak ka tungod kay nisunod ka ni Kristo. Kung imo na taga importansya igsuon, mahagbong ka sa kalibutan. But if you will stand firm at tubangan sa Ginoo nga, Lord, I will be your good disciple, I will be your good servant, and I will follow every word you command in my life, and I will be your true disciple. Amen. Lisod igsuon kung atong tagaan o pagtagat. Pagtawag si Kristo nga may mong disipulo, daghang kasunod-sunod, igura mo tanaw. Nabuhi di ay. Na kung abi bahala. Grabe pag-abi ba? Pag-abot bitaw ni Jesus Christ sa Jerusalem, di ba? Gibanigan og mga pam. Giwan katapusan, tuwa, gabitay si Kristo sa cross. Lami kay hospitality. Pero sa dihang, wala sila kauyon sa gibuhat. Lansa ka na! Because of insecurity. Hallelujah. Jesus emphasized that following Him requires total commitment. Total commitment. Waya mo'y giingon nga pagbilin gamay para sa imong kaugalingon. Ang gusto, tibuok ni mong kinabuhi ihatag sa Ginoo. Amen. Dili pwede na. O magbautismo bitaw tag tubig, immersion man. Ihumol sa tubig, why mabilin bisan gamay sa tumoy-tumoy sa buhok, why mabilin tungod kay ilubong ang imong daang ikaw. Amen. Kaya aron pagtunghan mo bago ka nang binuhat. Amen. Hallelujah. Commitment. Nadahan na lakas Ginoo. Akong giingon sa mga youth ganina. Makabaton ka og commitment dias Ginoo kung ang imong relasyon sa Dios ligo. Kaya nagunahon na mo involvement sa ministry,
Nag-concentrate na kas ministry kung sa imong mahimo. Pero ang imong relasyon sa Ginoo, mao nang usahay, ma-involvement mo sa ministry, matandog ra kagamay, wa na, muundang na. Kay nang luod. Kayo nga no, wa kay ligon nga relationship sa Ginoo. Lig-una imong relationship sa Ginoo, makabaton kag total connection sa Ginoo, nga mahimo kang disipulo gyud sa Ginoo. Every now and then you pray and you give your time. I'm sure that commitment will automatically mabuhat nimo na. Yes, Lord. Di na ka mahilo na igsoon. Uy, no sa tong ministry ito, kinahanglan na to ako to kilagagwang. If you are true disciple, na kay saktong connection sa Ginoo. Kay kung na kay saktong connection sa Ginoo, kanang imong giingon nga commitment sa Ginoo, automatically na nga makakommit ka sa Ginoo. Kay tungod kay ang imong relasyon sa Ginoo lig-on. Wag yun yung may lalis. Bitaw, daghang simbahan ang gilalis kay hala, si kuan naman, sila naman na ay kapoy naman ko, kapoy mo na, sige naman naging ani-ani. Salamat sa Ginoo kay wala ipre. Amen. Nagkasinabot ang mga tao diri. Hala, ginala kung simbahan, pero nindot ang worship team, nindot ang mga department, haruhay, gasto, igo gasto na, ati ay gasto. Pero pag-abot sa trabahon, work sa kingharian sa Ginoo. Busy man ko. Kamu sana, mahatag ako kwarta. Manam ako, sige mag-akoy. Ikson. Yung na yung matapat, Ikson. Ang tinuod nga disipulo. Di mo reklamo. Hallelujah. The true disciple. Kung na-involve ka, nga ministry, pasalamat ang Ginoo kay na-involve ka. Pero huna-huna, trabaho na para sa kingharian. Ang importante ang imong relasyon sa Ginoo. Aron ka makalahutay ka ni anang ministry nga imong gi-involvean. Ikaw ang relasyon sa Ginoo. Amen. Hallelujah. Call to follow Jesus. Matod pa sa Matthew 10:37 to 38. Wala na nakuha na. I-review mo muna ko. No? Ilista naman niya. Matthew 10, chapter 10, verse 37 and 38. Anyone who loves their father or mother more than me is worthy of me. Anyone who loves their sons and daughters more than me is not worthy of me. Whoever does not take up their cross and follow me is not worthy of me. Take up your cross. In other words, imong asahon ang imong pagtuo sa Ginoo hangtod sa kahangturan aron ka mulig-on. Ang pag-asa sa cross dili ka po igsoon. Kung naa kay saktong relasyon sa Ginoo. Hallelujah. Kung imo ra nagipasaan kay tungod kay requirements nga mao nang giingon ni pastor requirements na hala sige to rin buhaton di mo man ni atong assignment mo man ning magawan gigsuon din na mo. Kung imong gipasaan nga cross kay tungod kay nahigugma ka sa Ginoo, imong gibuhat na sa kinasing-kasing. Congratulations igsoon. Mao nay tinud na disipulos Ginoo. Pero tungod kay requirements naman ko ni mawala na sige. Buhaton na ni silig-silig ra. Dada tani. Mamanay requirements ni. Was kasing-kasing. Maghapon empty. Pero kung nalipayon ka nga para ni mo ni Lord, para ni si mong gingarian, Lord, mukanta ko para kanimo, musayaw ko para kanimo, mulukso ko para kanimo. Kaya gilukso ka, kaya imong papa, dilukso ko siya. Hindi ba pak, naginihilag siya, di mo ko kamawilang. Gatanaw kasi imong tapad. Huwag ka madisipulos Ginoo, nadisipulo ka niya. When you have strong relationship with God and mubuhat na ang balang espiritu sa imong kinabuhi, di na ka mabuhaw para sa Ginoo. Amen.
Di na ka mo tanaw, bahala kang tanaw, kanako ako'y pakialam nimo. Ang akong importante, akong relasyon sa Ginoo. Kung nanak kagibakti nga, mo tanaw sahay, lamin na ginilukso, mo, mangkong, kita, kanila. Ano mo, kanila, sila ba rin mong isimba Ginoo man? Mabit ang Pentecostal. Pentecost, work of the Holy Spirit. Ayaw pugni. No? Ayaw pugni, ikson. Following Jesus requires total commitment. He is not teaching us to literally hate our family, but rather our love and loyalty to Him must be greater than earthly relationship. Earthly relationship. Hallelujah. That means God's first, putting God's first. Even when it's difficult or when it costs us something, taking up the cross symbolizes self-denial. Gidinay na to atong kaugalingon at tubangan sa Ginoo. Nganong gidinay na to? Because we all know nga dili na kita'y tag-iya sa atong kinabuhi the day we receive our salvation in Christ. Hallelujah. Thank you, God. The call to follow Jesus. Point number 2. Sa to. Tungod kay you follow Jesus, the cost of discipleship. Unsa may cost sa discipleship. Nara niya. For which of you wishing to build a farm building does not first sit down and calculate the cost, whether he has sufficient means to finish it. Otherwise, when he has laid foundation, he is unable to complete. All who see it will begin to mock or jeer at him, saying, "This man began to build and was not able to finish." 28 to 30. Cost of discipleship. Kini bitaw kasagaran sakit sa mga kasimbahanan ron, nindot ra pagsugod. Wa mahuman. Pero salamat sa Ginoo, kiniining iglesyaha, nindot pagsugod, malipayo na human. Amen. Nindot pagsugod, pag-initiate, yes, tinabangay, but in the long run, nagkahilis. Ngano? It's because maybe kuwang ang ilang relationship sa Ginoo. Ano nakasulti ko na? Because I believe if you have enough time para sa Ginoo, nag-ignite ka para sa buluhaton sa Ginoo. Kaya kung nakakay total connection sa Ginoo, dili ka mabugnaw igsuon. Kaya kung wala kay relationship, ignite ka primero because nakakonect ka sa Ginoo. Yes, ignite, pero nagsige lang kaguhat, nagtrabaho kay relasyon dito, amahan. Wala ka kandila nga anay o dili ka ng kandila nga nagkuha ka ng birthday candle bitaw gamay, wala ka gingana. Nagkunti ng birthday candle, di ba? Sa kagamay niya kusog musika. Pero dali ra mahorot. Ingana ba na atong pagtuos Ginoo? Ingana ba nga ang atong commitment sa Ginoo? Gusto na itong commitment sa Ginoo, katong dako nga kandila. Ngayon nagdagkot nimo, di mapaong kusog siga. Doon kayo mahurot. Kaya kung ma-action na mo kay kahurot, mutubil na mo ka Ginoo. Sige kag tubil sa Ginoo. Sige kag charge Ginoo. Through your time, through personal time with God, talking with God through prayers. Kapag na disipulos Ginoo, nga wa mo daig niya. Wa. Daig niya ka nang. Even Paul himself
Wa gid ni siya kakita ni Jesus Christ. I don't know. Nabay na mention sa Bible or mga Bible scholar nga kita ba ni siya ni Jesus? So man mo nakasulti. Pero Winnie, nakahimamat siya dito sa kasada pa doon sa Damascus. Mo to'y turning point niya nga gi-reverse tanan niyang mga buhat nga dili maayo, iyang gihimo ang iyang mga buhat na para sa Ginoo. Paul became a true disciple of Christ. Kung imong buot hunahon, kini untang mga immediate nga mga disciples ni Jesus, mas daghan unta dig nasuwat kay ni Paul. Daghan kani nasuwat kay sila mo'y nakakita ni Jesus. Pero sa nahitabo in verse 28 and 30, Jesus tells a parable. Ingon siya parable about a man who wants to build a tower but first calculate the cost to see if he has enough resources to finish it. Ipasagtan niya kung ang nagtuko dili magplano daan, siya mahimong adunay usa ka wala pamahuman na tore nga madala sa kaulawan sa iyang kaugalingon. Similarly, Jesus says that anyone who wants to be my disciple must count cost. Being a disciple is like a building tower. It's not something we can begin and then abandon halfway through. Bitaw, Ginoo. Kung ma-disciple tas Ginoo, dili pwede nga naghimura ta og tore nga para sa Ginoo nya pagabot sa tunga-tunga ikapoy na tamundan ta. Di takabot sa finish line. When we will start building our relationship with God and we became His disciple, if we have enough time sa Ginoo, then we can continue to build that tower until finishing it. Word nga sacrifice, lisod kayo ihatag para sa Ginoo. Pero og sacrifice para sa pamilya, musugot. Pero sa Ginoo, daghang rason. I'm telling you again, there's nothing wrong about that word family first. But I want you to remember nga ang source ng kinahanglan sa family to aniya. But we have to give Him all the glory. Hallelujah. Kinahanglan masabtan nato ang pagsunod kang Jesus. Kinahanglan og mga sakripisyo sama sa panahon. Sakripisyo sa panahon. Kahubayan o bisan pagatubang sa pagsupa kung sakay mo reklamo pa. Apan kini usa ka gasto nga angay may bayran tungod kay kini mo dala ngadto sa kinabuhing dayon. If you will not continue, dako kayong posibilidad nga di ka makaabot sa finish line. Ang finish line? Asa dapat ang finish line? Tuwa dito. Ang price dito, pagbuon ka, well done, thy good and faithful servant. Pag-ingon anang thy good, well done, thy good and faithful servant, tauran ka sa imong puruna. And that day will be the very happiest day of your life. Kaysa tagbuon ka dito sa ubos nga kalibutan, nagsakit ng imuhang panit sa kainit, muingon si Taning, dali akong alagan. Sao na lang. Di naman manginahanglan si Taning o disipulo. Di nagyon manginahanglan ang yawa o disipulo. Ngano? Nagsalig na magusta niya nga nature sa tao nga makasa.
Makasala lagi na. Tanawa ron. Nakasala lagi. Di lagi na siya may nagdisipulo. Kay nature sa tao na makasala. Pero when you have enough time relationship sa Ginoo, igsoon, magproblema si taning nga lisod ginintawhan at tumbahon dahil likon ang iyang pagtuo sa Ginoo. Amen. Bisan kinsa pa ng tawhanan na diri sa kalibutan nga mosuway o guba sa imong dignidad sa imong pagtuo, igsoon. Kung naagi kay likon nga pagtuo, makabarog ka. Ngano makabarog ka? Because gigunita na kas Ginoo. Di mo sugot ang Ginoo nga mahatbog ka, igsoon. Hallelujah. On a cost of disciple, being a disciple, daghang challenges, daghang persecution, daghang pagsaway. Tanawa sa 7 yaron. No? Mag-uol ka, kaya ang gasulti ng mong dilimayo, nag-ingon sa siya nga nangalagad siya sino? Kami ang tinuod. Pero tanawang kinabuhi igsoon. Kaya kung tinuod ka nga nangalagad sa Ginoo, mahimo kang panalangin. Cost of discipleship. Mismo gali sa mga alagad sa Ginoo, di pa makasinabot. Di pa makasinabot. Bisag nangalagad o Ginoo, mga pastor na di makasinabot. Makaguol. Instead you're praying with each other, instead forgiving each other, instead showing humility to each other. Wa makita because nakita sa usa ka tawo nga nagtubo siya nga gibuhian niya ang iyang garbo. Watchful, be watchful mga igsoon. Kining garbo sa usa ka tawo. Instead kay mag-inampuay, magpinasaylo ay mga igsoon, nagpakita ay na o garbo o kinsay powerful, o kinsay gamhanan, o kinsay may damu-damu. Nagtudlo ba si Jesus ana? Ang itudlo ni Jesus igsoon, kung naparohon ka sa imuhang wala, ihatag imong tuo. Kung labayon kag bato, labaya og pan. Love your enemy. Ang dami silang lamisa pakana. Nahitabo ba na rin panahon na? Ha? Nahitabo eh. Bunon kag pan? Bunon ko kag pan, pantok. Magburag binangkal, marag kumog inakon. Andaman o pagkaon? O, andaman pagkaon. Pero butangag lang net. Tangat hilo. It's on. That is why man, he see Jesus Christ. Nagtudlo ka na to so that we will become a good disciple of Him. Pero kung ato lang kaugalingon atong sundon igsuon, kay tungod kay emotional kaayo ta, tungod kay natay giampingan nga integrity kunuhay. How about our integrity? Yes, Ginoo. Yes, Lord. Giampingan nato ang itong integrity. Isip mo sa katao, pangalagad sa Ginoo, mo nang musukot ta, masukot ta, kay naisulti na itong dili maayo, kay giampingan nato ang itong integrity. Bahala kita makasinabot, basta kay giampingan ako ang integrity. How about your integrity in Christ? Ngano nang imong ginabuhat ng integrity dahil sa kalibutan, makasod na sa langit? How about integrity dito? Hallelujah. Being a disciple like building, Philippians chapter 3 verse 7 and 8. Ilista lang, iba na mabutang. But whatever we're gained to me, I now consider loss for the sake of Christ. What is more, I considered everything a loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord, for whose sake I have lost all things. I consider them garbage that I may gain Christ.
bahala na ng unsa ng mga butanga diha, basta kaya nga kuha makagain ko na ako'y maangkon para sa akong kagalingon ni Kristo. Paul emphasizes that following Christ requires counting the cost. He willingly give up his past achievement. Iyang gibiyaan ang iyang pagkaparisiyo. Sikat kayo Paul sa una, si Saul, sikat kayo na siya. Humot kayo na siya sa mga parisiyo o mga Sadducees because iyang nahimo ditos mga iyang nahimo ditos mga kaparian. Pero sa padihang pagtalikod niya para sa Ginoo, number 1 siyang wanted. Ginagukod na siya. Hallelujah. Jesus teaches us about considering the cost before committing. Paul demonstrates that true discipleship means letting go of everything that hinders our devotion. Letting go na nag-hinder sa atong devotion sa Ginoo. Hinders our devotions to Christ. Without a firm commitment, one may start the journey but fail to finish it. Kung diwag yun ka, ma-fail yun ka ikso. Ikatulo, sa to primero nga point. First point is the call to follow Jesus, and then the cost of discipleship. Then sunod, surrendering everything. Surrendering everything. Luke chapter 14, 31 to 33. Or what king going out to engage in conflict with another king will not first sit down and consider and take counsel whether he is able with 10,000 to meet him who comes against him with 20,000? If he cannot do so, when the other king is still great way off, he sends an envoy to ask them terms of peace. So then, any of you who does not forsake or renounce, surrender, claim to, or give up, or say goodbye to all that he has cannot be my disciple. Lisura, no? Mabito nang naipanagtihon, why dako makasod sa langit. Nga naman, kadaghanan sa mga dako, nagtanaw silang kaptangan, dili sa Ginoo. Hallelujah. Jesus shares another parable about a king who goes to war and must consider whether he has enough soldiers to win the battle. If not, he must make peace. Jesus concludes by saying, nangingon si Jesus, in the same way, those of you who do not give up everything you have cannot be my disciples. Nakailungdo mo sa katao nga miduol ni Kristo unsay buhaton ako para makabaton og kaluwasan. Ingon si Jesus Christ, ipanghatag imong mga kaptangan, ipamaligya, ipanghatag sa mga kabos ug sunod nako. Unsay dagwes nato? Nagmasulukon og mitalikod. Ingana ang tao usahay igsuon mabantay mo. Kaya bisan sa mga Kristohano na napaingana. Hallelujah. Especially, no? Bisan tahin, bisan ang oras nga para sa Ginoo. Daginuto na lang ang oras nga para sa Ginoo, di pagyud mahatag. Hallelujah. Daginuto na ang oras aron makighiusa sa ato ang mga igsuon nga nangalagad sa Ginoo, pero usahay ang ato sa mga igsuon nga mga Kristohanon magtukod sa og parel aron dili sila madisturbo. Mo na naay division, mo na naay
kawatak-watak. Hallelujah. Surrendering everything. Jesus makes it clear that following Him means complete surrender. Kung nagsunod yung ka ni Yesu Kristo, naagi complete surrender sa atong kagalingon diyan niya. No more, no less. Wa man ingon na Ginoo nga complete surrender hindi makapini. Complete surrender it means tanan kinatibuk-an ana nimo. Imong kinabuhi. Imong mga buluhaton. I-surrender na sa Ginoo. Ako ito nagpubuntag before may magluto. Lord, salamat sa imong bipiyal kanamo nga gamay nga negosyo. Dili ni mo lambok Ginoo kung way tabang nimo. Sa paggiyas among mga kamot sa pagluto, giyahe kami kay dili na ni kami. Imo na ni buluhaton. Without submission of God, igsoon, mulampos ka, pero dili ka malipayon. Pero kung naakas Ginoo, ni submit ka sa authority sa Ginoo, di mangani ka mulampos, pero makangisi pa ka. Makakatawa pa ka. Ngano, nahibaw ka, nga napay labaw ng plano sa Ginoo sa imong mga ibang buhay. Sama sa itong ministry. If we don't give more enough time sa Ginoo, if your commitment, hinay kang tubo. Pero salamat sa Ginoo na in this church, sa kagamay nato, we are growing. Amen. Thank you, Jesus. Nagpasabot kini nga walay bisan usa nga atong gipanan-iya bisan kini bahandi. Kahimtang o bisan atong kaugalingon nga mga plano ang makapabag sa atong pagsalig ngadto kaniya. Discipleship requires us to let go of everything and follow Christ wholeheartedly. Yes. Di man pasabot nga muundang na ka. Di na ka pasabot nga muundang na kasi mong trabaho. Kay mabag na sa imong pagpangalagad sa Ginoo. Wa man ba mo mag-require nga everyday man imong simbahan? Ang buong pasabot nini, bisan asa ka padulong igsoon, dada si Jesus sa imong kinabuhi. Amen. Bisan akas trabaho. Like ganinas mga yun. O si Bia, well, nagtrabaho si Bia. Para naagi kay connection sa Ginoo, pwede makanantay pero nagkanta ka para sa Ginoo. Amen. So Ati Susan, kung ang guna ni sa Ati Susan, kung lagi pagtrabaho sa matang adlaw, instead nga una-una siya kay kikapoy siya, makadain siya sa Ginoo. Amen. Mind you, kung si Ati Susan, nag-una-una siya sa kakapoy, kapoyin din siya kay una-una siya sa kakapoy. Pero kung nagadain ka, nagkakanta ka sa Ginoo, mamuhay mong kakapoy, wala ka kibog na humanaday ka. Amen. Kung saan sa pangalagad sa Ginoo. Kung nisangyaw ta sa Ginoo nga gikapoy na ta, kung magunahuna ta kapoy, makaundan gyud ka kay gaunahuna ka gikapoy ka. Pero gani nakasakto connection sa Ginoo nya hunahuna gikapoy na ka, oy, i-ignite ka sa Ginoo. Yes. Paypayan pa ka Ginoo. Uy, wala man ka musika. La, siga pa. So that you will be ignited. Kung ma-ignite ka, mawai mo kakapoy sa pangalagad sa Ginoo, bisan unsa pa nang babag diha, basta para sa Ginoo. Amen. Kumpate. Pero matag politiko ani. Hallelujah. We are holding unto that might prevent us from fully following Christ. We are willing to surrender all to Him. Conclusion. The rewards of discipleship. Kasi nagtuo igsoon kung tinuod na kang disipulos Ginoo na kay reward sa inyo. Matthew 19:29 it says, and everyone who has left house
houses or brothers or sisters or fathers or mothers or wife, children or fields with my sake, for my sake will receive 100 times, 100 times, 100 times as much and will inherit eternal life. Hallelujah. Hallelujah. Woo! And anyone who sacrifices the sake of Christ will receive far greater blessings in eternity. Kinihingpit nga, konektado sa konklusyon nga nagpamatuod nga ang temporaryo nga mga sakripisyo nga atong gihimo sa yuta muresulta sa kinabuhing dayon o langit nung mga ganti. Amen. Encourage believers, trust that following Jesus is always worth the cost. Ina imong tapad. Following Jesus is always worth the cost. Hallelujah. The cost of discipleship is high, but the reward is worth. Jesus, nagsaad si Jesus nga kadtong mosunod kaniya uban ang sincero nga kasing-kasing andam o itugyan ang tanan alang kaniya makadawat o kinabuhing dayon o magpadayon nga gantihan sa gingharian sa Dios. The challenge and sacrifice for faith today are temporary, igsoon. But the glory that awaits us in eternity far outweigh the cost. Unexpected. Challenge. Application. Over application, ang pagsunod kang Jesus usa ka desisyon nga kinahanglan sa tibuok nga kasing-kasing. Application ha. Tibuok nga kasing-kasing. Pagsalig, pagbiya sa tarang butang nga makababag sa atong relasyon kaniya. Ang pagkadisipulo dili lang kay makadungog sa pulong sa Dios. Hinumdumi ha. Ang pagkadisipulo dili lang kay makadungog sa pulong sa Dios. Apan mao ang pagkinabuhi sa pulong uban sa tibuok nga kasing-kasing o pagsalig. Kinahanglan andam kita sa paghatag sa atong kaugalingon o sa atong mga danggo o sa tanan nga butang alang sa kabubuton sa Dios. Matthew 16:24, nagingon diha. Matthew 16:24, then Jesus said to his disciples, if anyone desires, come to me and come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Hallelujah. Following Jesus is not always easy. Tinuod eh. Dili sayon. Higit sayon. Pagsunod sa Ginoo. But it is always worth it. Worth it yun kanunay. Bisan sa mga gagmay lupa. And are willing to count the cost and follow Him with all of our hearts. Amen. Ang pangutana igsoon. Are we just the crowd who follow and just watch Jesus? Or we are true disciples who follow and do His works? Hallelujah. Let's all stand. So yun guys, dito pa rin tayo sa Lubok Plaza, dito sa Lubok Bohol. Sana na-bless kayo sa message na pakinggan ninyo. Kaling kay Pastor Bontay Subadero tungkol sa the course of discipleship. So yun guys, if gusto nyo yung video na ito, please like, share, subscribe, hit the bell icon para updated kayo sa mga videos na upload ko pa. Bye!